po yung sa 10, ano? At ito nga po yung 10. Ito po yung lunduan kung bakit sinasabi ito. At para hindi tayo bumitaw sa pananampalataya. Ang sabi po sa Hebrews chapter 10, at madalas natin po itong binabasa, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, huwag nating pababayaan. Tunay kami pananampalataya. Kung hindi ka talaga bumibitiw sa iyong pananampalataya, isa sa hindi mo gagawin ay yung ano? Yung pabayaan mong pagkakatipon. Diba? Hindi, Brad, may pananampalataya para meron ako mga ka-FB, no? Sister, hindi na kita nakikita sa Brad, huwag kang mag-alala, hindi naman ako bumibitiw sa pananampalataya eh. Hindi ka na bumibitiw sa pananampalataya. Nasaan ka? Hindi kita nakikita sa church. Diba? Isang indikasyon, isang sign na ikaw hindi talaga bumibitiw sa pananampalataya, hindi ka naduduwa. Eh nandito ka sa pagkakatipon. Nasa ka ba nakipagtipon, sister? Wala ka sa Cavite, baka nasa Pasay ka o nasa Kainta. Wala rin ako doon. Hindi ka nakipagtipon, hindi ka. Bumitaw ka na sa pananampalataya. Kumbaga sinasabi mo lang na may pananampalataya ka, pero wala ka na ng pananampalataya kasi nga, hindi ka na nakipagtipon. Hindi. Ang problema, hindi ka nga bumibitaw. Ngayon, sa hindi mo pagbitaw, yun naman Diyos ang bumibitaw sa iyo eh. Binitawan ka na ng Diyos eh. Yan ang problema no. Kapag ang Diyos na ang bumitaw sa iyo, di ba? Merong mga nagpapatuloy na tumatawag, Panginoon, Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon. Makarating sa makilog lang eh. Kundi yun lamang tumutupad ng salita ng aking Ama na nasa langit o yung kalooban ng aking Ama sa langit. Tanong, kalooban ba ng Ama na tayo magkatipon tuwing araw ng Sanlinggo? Kaninong kalooban ito? Ito ay kalooban lang ni Brother Ben? Ha? Kalooban ng Ama na magkatipon tayo. Kaya nga, kahit, pansinin po ninyo biro nyo itong sinusulatan. Bigyan ko kayo ng picture para maintindihan nyo, makita nyo yung impact niya. Itong mga sinusulatan, kapag nahuli ng Roman Empire, mga Roman soldiers, anong gagawin sa kanila? Diba makakain sila sa leon? Diba? Paglabas nila ng bahay, mga Kristiyano ito, hulihin, dadaling kay Cesar. Pagdating kay Cesar pa nun, si Nero. May pagkabuhan, ano siya, lunatic, ano? Tatanungin ka, sino gusto mo sambahin? Ako o si Jesus? Pag sinabi mo si Jesus, kakainin ka ng leon. Sisilabang ka ni ano? Oh, you are a Christian. And Jesus said, you are the light of the world, and I will burn you. Okay? So, nakita niyo yung sitwasyon? Kapag lumabas sila ng bahay at nakita sila Kristiyano, nanganganib yung kanilang buhay. Yung para bang buntis na sabi mga anak, nasa yung kaliwang paa ay nasa hukay. So mahirap sa praktika yung kanilang religion. Kaya ang iba sa kanila hindi na nakakipagtipon. Pero sa kabila ng mga persecution na ito, isinulat pa rin ito na sumulat na ano, huwag kayong bibitaw. Huwag kayong liliman sa pagkakatipon. Ang sabi po rito ay, ganito, na huwag nating pababayaan kahit na mayroong mga persecution na ganyan, kahit nanganganib ang ating buhay. Pero sa panahon natin ngayon, nanganganib ba? Pag lumabas ka ba ng bahay, punin ka ng Roman soldiers at pakakain ka sa iyo. Hindi, no? Malaya-malaya ka na paglabas mo, sasakay ka ng jeep, papunta sa Imus. Nakapagsamba ka ng walang panganib. Kaya hindi na kailangan paalala pa yan. Huwag namin pagkakalimutan pagkakatipon. Diba? Pero sa kanila, kaya pinaalala dahil merong ilan sa kanila hindi na gumagawa nito. Dahil sa takot na sila ay mamatay. Pero sinasabi na sa mulatan, mamatay ka sa pananampalataya, kakamtin mo ang tunay na biyaya, ang kalangitan.
na doon ay makakain ka ng bunga ng punong kahoy ng buhay na doon sa paraiso. Yan ang sinasabi ng sumulat. Ibig sabihin, huwag tayong bibitaw. At para hindi tayo bumitaw, yun nga, at ebidensya na hindi na nga tayo talaga bumibitaw, tuwing araw ng pagkakatipon, tayo po ay present. Tingnan nyo kung sabi, muli natin basahin, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng inuugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa. O yan. Paano tayo mag-aaralan sa isa't isa kung di tayo nagkakatipon? Pwede sabihin ng mga alibay, may FB naman eh. Meron naman, di ba? Minsan sa FB na lang nagkikita. Hindi po, gusto ng Diyos na personal tayong nagkikita. Yung pagkakatipon ito, hindi po sa pamagitan ng ng mga media na yan. Ang pagkakatipon ito ay tunay na personal na tayo nakikita. Kasi sa pagkikita natin, hindi lang po tayo sasamba sa Diyos. Gagawa tayo ng encouragement sa isa't isa, tulad ng pag-aaralan sa isa't isa. Hindi lang po yun. Tingnan nyo, tuloy natin, na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng inuugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang